Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng division of monomials. So meron tayong tinatawag na quotient rule sa division na kung saan kapag magkamukha yung base, kinakopy lang natin yung base and then sinusubtract natin yung exponent. So sagutan natin itong example number 1. So simulan natin dito sa m, copy lang natin yung m and then subtract natin yung exponent. So 5 and 4, lagyan lang natin 5 minus 4. And then copy natin si n. And then, subtract natin yung exponent, 7 minus 3. So, lagay lang natin 7 minus 3. And then, proceed tayo dito sa O. Lagay lang natin yung exponent, 3 and 3. So, we have 3 minus 3. So, ganun lang, copy yung M, and then subtract yung exponent. Then, evaluate natin. Bring down lang natin si M. Subtract natin, 5 minus 4. The answer is 1. So, kapag 1 yung exponent, hindi na natin ilalagay. So, simply ang lagay na lang natin yung m. Tanggalin na natin yung exponent na 1. And then, proceed na tayo dito sa n. Copy lang natin yung n. Subtract natin 7 minus 3. The answer is 4. And then, bring down natin itong o. Subtract natin 3 minus 3. Ang sagot ay 0. Now, tandaan natin na lahat ng number na naka-raise sa 0 or may exponent na 0, ang value ng number na yon ay 1. So, therefore, pwede na nating tanggalin yung 0 na yon. Ito na lang yung matitira. So, ito na yung ating sagot, mn raised to 4. Example number 2, kapag ganito naman na may number sa unahan ng variable, ang kailangan lang natin gawin ay i-divide. So, 8 divided by 2, the answer is 4. Copy natin yung base na x and then subtract natin yung exponent. So, we have 5 minus 2. Lagay lang natin 5 minus 2. Now, bring down natin si 4. Copy si x and then 5 minus 2. The answer is 3. So, ang sagot natin ay 4x raised to 3. Example number 3. So, again, may number sa unahan ng mga variables. So, ang kailangan lang natin gawin ay i-divide. So, we have negative 21 divided by 7. So, the answer is negative 3. Division ng magkaibang sign, kaya negative yung sign natin. And then, copy natin si d. Subtract natin yung exponent ni d. So, we have 3 minus 2. Lagay lang natin 3 minus 2. Copy natin si e. Subtract natin yung exponent ni e. 7 minus 7. So, lagay lang natin 7 minus 7. Copy natin si f. Subtract natin yung exponent niya. 5 minus 3. So, lagay lang natin 5 minus 3. Equals, bring down lang natin si negative 3. Then, copy natin si d. And then, 3 minus 2, the answer is 1. So, hindi na natin ilalagay yung 1 kapag 1 yung exponent. So, tanggalin na lang natin. Iwanan na lang natin itong si d. Now, e, bring down natin dito. Subtract natin 7 minus 7 is equal to 0. Again, any number na naka-raise to 0 is always equal to 1. So, kapag 0 yung exponent, tanggalin na rin natin yon. So, proceed na tayo dito sa f. So, we have 5 minus 3. Ang sagot ay 2. So, ito na yung ating answer, negative 3 df raised to 2. Example number 4, again, divide lang natin yung number sa unahan. So, we have negative 54 divided by negative 9. So, 54 divided by 9 is 6. So, dahil parehas negative, magkamukha yung sign, naging positive yung sagot natin. And then, copy natin yung base na x. Subtract natin yung exponent, 5 saka 3. So, lagay lang natin 5 minus 3. Copy natin yung y. And then, subtract natin yung exponent, 8 minus 7. So, lagay lang natin 8 minus 7. Now, bring down natin si 6. Copy lang natin si x. And then, subtract natin 5 minus 3. The answer is 2. Bring down y. And then, subtract natin 8 minus 7. The answer is 1. Again, pag 1 ay hindi na natin ilalagay yung exponent. So, tanggalin na natin yan. So, ito na yung ating sagot. 6x squared y. Next, example number 5. So, again, divide lang natin yung numbers sa unahan. So, 36 divided by negative 4. Ang sagot ay negative 9. Again, division ng magkaibang sign. Kaya ang sagot natin ay negative. Copy lang natin yung base na x. And then, subtract natin yung exponent. 3 minus 2. Lagay lang natin dito. 3 minus 2. Copy natin yung y. And then, subtract natin yung exponent. 3 minus 3. So, lagay lang natin. 3 minus 3. And then, z. Wala namang z dito. So, just copy natin yung z. Isa lang siya. Now, bring down natin yung negative 9. Copy natin yung x. Subtract natin yung 3 minus 2. The answer is 1.
Again, hindi na natin ilalagay ang exponent na 1. Invisible lang siya. So, tanggalin na natin yan. Next, bring down natin itong si y. Subtract natin yung exponent niya. 3 minus 3, the answer is 0. Again, kapag 0 ang exponent, 1 lang yung value niyan. So, therefore, pwede na nating alisin. And then, proceed na tayo dito sa z. Yung z, wala namang kailangan gawin kasi wala namang z dito sa ilalim. So, therefore, ito na yung ating sagot, negative 9xz. Example number 6. So, walang number, so walang kailangang i-divide. So, copy lang natin itong x. Subtract natin yung exponent, 2 minus 5. So, 2 minus 5, lagay lang natin. Then, copy natin si y. Subtract natin yung exponent. So, we have 3 minus 4. 3 minus 4. Equals, copy lang natin si x. And then, subtract natin 2 minus 5. So, magsusubtract tayo ng mas malaking number. So, ang sagot natin dito ay negative. So, 2 minus 5, the answer is negative 3. And then, copy natin si y. And then, subtract natin 3 minus 4. So, dahil mas malaki yung ibabawas natin, magne-negative tayo. So, 3 minus 4, the answer is negative 1. Ngayon, hindi pwede na yung final answer natin ay negative. So, kailangan natin gawa ng paraan para maging positive siya. Ang ginagawa natin sa negative exponents ay kung nasa taas siya ng fraction, ibababa natin para maging positive. Or kung nasa baba naman siya, itataas natin para maging positive. Now, itong x raised to negative 3, y raised to negative 1, hindi siya mukhang fraction. So, para ma-visualize lang ninyo, lagyan lang natin ng imaginary na over 1 sa ilalim. Para makita ninyo na nasa taas siya. So, again, para maging positive yung exponent na negative, ang kailangan natin gawin ay ibaba siya kasama yung base. So, nakikita ninyo na nasa taas, ang kailangan natin gawin ay ibaba siya. So, we have x raised to positive 3. Again, nasa taas siya, negative yung exponent. Pero pag nilagay natin siya sa baba, magiging positive yung exponent. Now, yung y, negative din yung exponent. So, ibaba natin. And then, dahil nga 1 na lang yung magiging exponent niya from negative 1, magiging positive 1 dito. Hindi na natin kailangan ilagay yung 1. So, invisible na lang siya. Now, tingnan natin, itong x raised to negative 3, binaba na natin. And then, itong y raised to negative 1, ibinaba na rin natin. So, therefore, wala nang natira dito sa taas. Hindi naman pwede na yung fraction natin ay walang nasa taas. So, kapag kaganyan, ang lagay na lang natin ay 1. So, ito na yung ating sagot. Fraction yung sagot natin. 1 over x raised to 3y. Example number 7. Divide natin yung negative 24 divided by 8. The answer is negative 3. Isang negative, isang positive, magkaiba ng sign. So, therefore, ang sagot natin ay negative. Copy natin si a. And then, subtract natin yung kanyang exponent, 4 and 5. Lagay lang natin dito, 4 minus 5. Copy natin si b. And then, subtract natin yung exponent niya na 2 minus 4. So, lagay lang natin dito, 2 minus 4. And then, copy lang natin si c raised to 5. Wala namang c sa ilalim, so kaya ganyan lang yung mangyayari. Equals, bring down lang natin si negative 3. And then, copy natin si a. Subtract natin yung exponent niya, 4 minus 5. Mas malaki yung ima-minus, so therefore, negative yung sagot. 4 minus 5, ang sagot ay negative 1. Bring down lang natin si b. Subtract natin yung exponent, 2 minus 4. The answer is negative 2. And then, bring down lang natin si c raised to 5. So again, bawal ang negative na exponent. So gawan natin ang paraan para maging positive siya. And again, para maging positive siya, ilagay natin siya sa ilalim ng fraction. So maglagay lang tayo ng guhit. Ito yung numerator, ito yung denominator. So simulan natin dito sa negative 3. Dahil hindi naman negative yung exponent ni negative 3, mananatili pa rin siya dito sa taas. Ang ibababa lang natin ay yung may negative exponent. So yung a, negative yung exponent niya. Bawal yan. So, dapat maging positive. Ilagay natin siya sa baba. So, magiging a. So, a raised to negative 1 sa taas. Lagay natin sa baba. Magiging a raised to positive 1. So, dahil 1 na, hindi na natin ilalagay. Now, proceed tayo sa b. Negative yung exponent niya. Para maging positive, ilagay lang natin dito sa ilalim. So, we have b squared. So, again, negative 2 yung exponent nung nasa taas. Nung binaba natin siya, naging positive 2. Ngayon, yung c raised to 5, as you can see, positive naman yung kanyang exponent. So, hindi na natin kailangang ilagay sa ilalim. Mananatili na lang siya dito sa ibabaw, c raised to 5.
Now, yung negative na to ay hindi lang para sa 3. Ito ay para sa buong expression na to. So, lagay lang natin yung negative dito sa gitna ng fraction. So, magiging negative 3c raised to 5 over ab squared. So, ito na yung ating sagot. Last example, example number 8. Divide natin itong 72 divided by 8. So, the answer is 9. Dahil magkaiba yung sign, isang positive, isang negative, ang sagot natin ay negative. Now, copy natin yung m. Then, subtract natin yung 2 minus 2. Lagay lang natin dito, 2 minus 2. Copy natin si n. Then, subtract natin exponent, 2 minus 3. So, lagay lang natin dito, 2 minus 3. Copy natin si p. Lagay lang natin dito. And then, subtract natin yung exponent, 3 minus 7. So, lagay lang natin dito, 3 minus 7. Equals, bring down lang natin yung negative 9. Copy natin si m. Subtract natin itong 2 minus 2. Ang sagot ay 0. And then, copy natin itong si n. Subtract natin 2 minus 3. The answer is negative 1. Then, copy natin si p. Subtract natin yung exponent. 3 minus 7 is negative 4. Now, sa sagot natin ay mayroon na namang mga negative exponent. So, gawan natin ang paraan para maging positive siya. Again, ang gagawin lang natin ay ilagay natin siya sa ilalim ng fraction. So, lagay lang tayo ng guhit. And then, yung mga hindi naman negative yung exponent, may iwan lang dito sa taas. So, yung negative 9, hindi naman negative yung exponent niya. So, maiwan siya dito sa taas. Now, yung m raised to 0, again, kapag ka 0 ang exponent, 1 lang yung value. So, therefore, pwede na nating hindi ilagay itong m raised to 0. In short, mawawala na lang siya. Now, yung n ay negative yung exponent. Again, para maging positive siya, lagay lang natin dito sa ilalim. So, we have n. Dahil positive 1 at yung 1 na exponent ay hindi na natin ilalagay, invisible na lang. So, n na lang yung ilalagay natin. And then, p raised to negative 4, negative yung exponent, lagay lang natin dito sa ilalim para maging positive yung exponent niya na 4. And then, igitna lang ulit natin itong negative na exponent, lagay lang natin dito sa gitna ng fraction. So, ito na yung ating sagot, negative 9 over n p raised to 4. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. So, kung nagustuhan niyo yung video, pwede bang pakiclick yung like button at mag-subscribe na rin kayo for more tutorials like this. Yun lang. Maraming salamat.